Kaya po sa mga nakakakilala or makakakita sa taong to, pagbigay alam nyo po agad sa mga kapulisan dyan. Dahil mamatay tao po ang taong to. Siya po ang pumatay sa kapatid namin. Dahil nung puntahan na siya ng mga pulis, nakatakas na sila kasama yung asawa at anak niya. At pag tumakas ka, isa lang ibig sabihin nun, 101% guilty ka sa ginawa mo. Hanggang ngayon, antok pa din ako guys. Alas 4 na ng umaga kami nakatulog. Pati si David na nadamay ko. Pero nagising kami ng 7:30. Di papasok pa daw siya. Sa mga nagtatanong po ano na pong nangyari sa kuya ko. At kung nahuli na daw ba yung demonyong yon na gumawa ng hindi maganda sa kuya ko. Unang-una po, hindi pa po siya nahuhuli. Pangalawa po, kung nagtatanong kayo kung nailipat na ng hospital yung kuya ko, hindi na po siya nailipat. Namatay na lang po yung kuya ko, hindi po siya nailipat ng hospital. Kaninang umaga, nung tumawag sa akin yung kapatid ko, okay pa yung kuya namin eh. Kumbaga, may pulso pa siya, buhay pa siya at least, as in humihinga pa siya. Hanggang sa dumating na ng alauna na ng hapon nga doon, yun unti-unti na nawala yung kanyang pulso. Tapos, hanggang sa dumating na yung alas 2, nangitim na yung tawan niya. Nag-purple na. Tapos yun na, wala na. Paalam na pala. Tanungin ko kayo, sino bang mabubuhay sa ginawa ng hayop na lalaking yan sa kuya namin? Ikaw ba naman basagin yung bungo, pati mukha, as in, hindi mo matitigan yung itsura ng tao. Hindi nga namin nakilala yung kuya ko sa itsura niya. Ang lala ng ginawa niya sa mukha ng kapatid namin. Etong dito, hindi ito banda, hiwalay siya, naghiwalay in biyak. Tas yung ilong, tinutuhan niya yung ilong, tsaka yung dito. Hindi lang yun, tinira niya din dito sa likod. Hinampas niya hindi namin alam kung anong hinampas niya, kasi may biyak dito. Yung isang malaking biyak, hindi na natahi ng doktor. At yung isang maliit na biyak, yun lang yung natahi. Kaya maraming dugo yung nawala. Sa ospital, yung kalagayan niya naman, pinapump siya para magkaroon siya ng oxygen. Nakatubo yun nakatubo siya. Hindi ko alam kung anong purpose ng tubo. Siguro yun yung tubo na ipapump mo para magka-oxygen siya. Hindi daw siya pwede lagyan ng oxygen sa kadahilan ng hindi rin alam ng pamilya kung bakit. Kaya tanong ko ng tanong bakit hindi maglagay ng oxygen. So hindi rin nila masabi sa akin kung bakit hindi. So basta ang kailangan daw is mano-manong hangin. Kaya minano-mano nilang ipump yung kuya ko para magkaroon siya ng oxygen since kagabi na dinala siya sa ospital. Dapat kung may sama siya ng loob sa kapatid namin, dapat binugbog niya na lang. Dapat di niya naman pinuruhan sa ulo kahit sa katawan na lang. Pero sinadya at balak niya talagang hindi na buhayin yung kapatid namin. Kasi sa ulo talaga yung lahat ng tira niya. Lahat ng punteriya niya sa ulo talaga. As in wala siyang balak na buhayin. Kumbaga balak niya talagang wakasan na yung buhay ng kapatid namin. Wala na akong mailuluha kasi kagabi, naibuhos ko na lahat. Kaya for sure tuwan-tuwa yan sila mag-iina ngayon dahil wala na ang kuya. At nagwagi sila sa plano nila. Baka nagtatatalon pa yan sa tuwa. Pero sa ngayon, inaasikaso na muna namin yung burol ng kuya. Minorder niya talaga As in, minasakir pa yung mukha. As in, wasak. Sino ba namang matinong taong gagawa nun sa kapwa niya? Lalo na sa anak ng taong kumupkop sa inyo. Sa taong nagbigay sa inyo ng bahay na matutuluyan, pagkain na makakain, ng maayos na buhay.